Noong ikawalo ng Disyembre taong 1933 sa ilalim ng pamamahala ng dating Pangulong Elpidio R. Quirino, itinatag ang Department of Labor and Employment sa bisa ng Act No. 4121 at nahirang bilang kauna-unahang kalihim si Ramon Torres. Sa paglipas ng panahon, lubhang naging mabilis ang paglobo ng populasyon. Kasabay nito ang pagkakaroon ng mayamang kultura, maunlad na teknolohiya at pinabuting antas ng pamumuhay. Nagpatuloy sa paglaki ang bilang ng mga manggagawang pinaglilingkuran ng dole. Sa pamumuno ng mga nahirang nakalihim ng dole sa loob ng maraming taon, nagpatuloy ito sa pagpapatupad ng mandatong bumuo ng mga polisiya, maisakatuparan ang mga programa at proyekto at magsilbi bilang tagapamahala ng mga patakaran sa larangan ng paggawa at trabaho. Upang makatugon sa tuloy-tuloy na pagbabago sa lipunan, sa politikal at sa mga hamong pang-ekonomiya, bumuo at nagpatupad ang dole ng mga hakbangin at estratehiya na tutugon sa mga pagbabago habang pinapanatili nito bilang pangunahing layunin na pangalagaan at itaguyod ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Sa kasalukuyan, bilang tagapangasiwa ng 7 tanggapang serbisyo, 4 na kawanihan, 8 kaakibat na ahensya at 16 na tanggapang pangrehiyon. Sinisikap ng tagapamuno at kawani ng dole ang patuloy na pagbibigay ng tulong at mataas na antas ng serbisyong nararapat sa mga manggagawang Pilipino, lalo't higit sa mga nawalan ng trabaho at naapektuhan ang kabuhayan dulot ng mga kalamidad. Sa paggunita ng ika-70 taong anibersaryo ng dole, may panibagong pangako at pag-asa ang pamunuan at mga kawani. Ang higit pang paghusayin ang pagtupad sa sinumpaang tungkulin na itaguyod ang mga oportunidad sa pagkakaroon ng trabaho, pagpapaunlad ng yamang tao ng bansa, pangangalagaan ang mga manggagawa at ang kanilang kapakanan, gayon din ang pagpapanatili ng kapayapaan sa industriya. Nagpamalas ang dole ng kahusayan sa paglilingkod at pagganap sa tungkulin upang tupdin ang mga hamon na dulot ng iba't ibang kalamidad. Kapansin-pansin ang mabilis na pagbangon ng bansa, partikular ang sektor ng ekonomiya at paggawa. Naitala ng bansa ang pinakamababang unemployment rate na 4.2% sa loob ng 17 taon noong Nobyembre 2022. Ito ang pinakamababang naitala sa bansa mula noong Abril 2005 kung saan tumaas ang employment rate sa 75.8% noong ring Nobyembre 2022 na kumakatawan sa 71 milyong Pilipinong may trabaho. Ayon sa National Economic and Development Authority, ang labor force participation rate ay tumaas ng 67.5% noong Nobyembre ng 2022 mula sa 64.2% sa parehong buwan noong 2021. Ito ay nagpapahiwatig ng isang higit na dynamic labor market dahil na rin sa mga flexible work arrangement at digitalization na nagbigay ng mas madaling access sa mga pagkakataon sa trabaho para sa marami nating kababayan. Samantala, ang underemployment rate naman noong ring Nobyembre 2022 ay naibaba sa 14.4% mula sa 16.8% sa kaparehong buwan noong 2021, katumbas ng 400,057 mas kaunting Pilipinong underemployed. Upang maiangat ang pamantayan sa industriya ng trabaho, kailanman ay hindi tumigil ang dole sa pagtugon sa mga hamon na kinakaharap nito. Higit sa mga hamon at pagsubok na natili itong matatag at proactive kung kaya't matagumpay nitong naisakatuparan ang mga adhikain at hinarap ang mga pagsubok ng may angkop na tapang at galing. Ang tagumpay na ito ng dole ay hindi makakamit kung wala ang pagsisikap, puso at dedikasyon ng bawat isa sa mahigit 9,400 kawani nito mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sila na nagpupunyagi upang mapagkalooban ng disente at produktibong trabaho ang mahigit 40 milyong manggagawa na bumubuo sa lakas paggawa ng bansa, kabilang dito ang mga nasa impormal na sektor. Ang pagbuhos ng suporta sa mga adhikain at programa ng dole mula sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagsisilbing inspirasyon sa pamunuan at mga kawani upang paigtingin ang kanilang pagsisikap at dedikasyon na tuparin ang mga tungkulin
paunlarin at tiyakin na ang pagsulong sa kapakanan ng manggagawang Pilipino ay nananatiling pangunahing prioridad ng pamahalaan. Patunay sa suportang ito ay ang pagbibigay pahintulot ng Pangulo sa panukalang Labor and Employment Plan 2023 to 2028, alinsunod sa 8-point socio-economic agenda na nakabalangkas sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Idinisenyo ito upang lumikha ng dekalidad na trabaho, maibsan na kawalan ng trabaho at labanan ang underemployment at mapabilis ang pag-angat ng kahirapan. Dagdag pa rito ang pagkakaroon ng pagsusuri upang matugunan ang mga benepisyo at kabayaran ng mga manggagawa, dahilan upang sa ilalim ng planong ito ay hinihimok ng pamahalaan ang mga manggagawang Pilipino na isaalang-alang muna ang lokal na merkado ng trabaho bago makipagsapalaran sa ibang bansa. Sa araw na ito, muling bibigyang pugay ang mahigit 7,400 kawani ng dole na nagkaisang bumangon mula sa mga hamon at pagsubok upang maging bahagi ng kinabukasan ng bansa. Sila ang mga kawani ng pamahalaan na handang makiisa at tumulong sa kasalukuyang administrasyon na may prinsipyo, maaasahan, may pananagutan at pinalakas ng nagkakaisang institusyon ng lipunan. Ang bagong Pilipinas.